meron ako yung ginamit na na sasakyan. And anyway, bago ang lahat, happy Sunday pala. Happy Sunday. And pumunta ako ngayon sa garahe kasi meron akong sinubukan na sasakyan. Meron akong sinadyang gamitin na sasakyan para ma-observe ko kung ano yung mga kailangan gawin. Kasi etong sasakyan na to, etong ginagamit ko ngayon, sa kaibigan ko ito at dinala niya dito sa Sorsogon kasi ibebenta niya na. Pero sabi niya, bago natin ibenta, i-check muna natin yung mga kailangan i-check, ayusin yung mga kailangan ayusin. Kaya eto, ino-observe ko na yung kung ano pa yung mga kailangan ayusin. Although meron na siyang mga in-identify, pero kailangan pa natin i-check kung ano pa yung mga dapat ayusin. Pero nothing major issues, wala siyang major issues. Ano lang, mga minor issues lang na kailangan lang ayusin dito sa sasakyan. Like medyo madumi siya, so kailangan siya ng interior detailing. May tumutunog sa pangilalim pero parang kailangan lang langisan. Yung steering wheel niya kailangan lang alignment, ganun lang. Then salamin niya kasi meron siyang crack. So mga basic lang siya. So hindi naman major issues. Kaya eto, pasilip ko sa inyo, konting pasilip lang. Pero wala pa itong presyo, hindi pa kami nagpa-final ng presyo. Although may sinabi na siya sa akin, pero syempre yung mga kailangan ayusin dapat ma-cover din siya or kahit pa paano mabalik din sa kanya. Pero expect nyo po, papasok pa rin siya sa market value nitong sasakyan na to. So ito na, pakita ko sa inyo. This is Isuzu D-Max. Yan, medyo madumi na to, so ipapalinis lang natin to. Yan siya, Isuzu D-Max manual transmission with 179,000 odometer. So parang ang taas na sir to ng odometer. Wala po kayo dyan, huwag po kayo mag-alala kasi normal yan sa mga pick up. Natural yan sa mga ganitong klaseng sasakyan. At wala pang problema kahit yung mga pangilalim nito na sasakyan na to. Everything is working pa. Lights, aircon, sobrang lamig, power windows, lahat din po yan working properly. Kahit yung nasa likod, working din po yan. Yan o, working properly. Okay. Yung mga leather seats niya, gaganda pa. Hindi pa siya punit-punit. Oh, ang ganda pa niya. Buo pa siya, wala pa yung punit. Ito, kailangan lang din ito linisin. Tapos ito naman yung likod. Okay. Tapos ito, makikita nyo, may camper shell pa siya. Tama ba ang tawag dyan? Kasi mostly kapag bibili ka ng ganitong pick up, hindi naman talaga ito kasama. So aftermarket or binibili lang din yan. So at least ito sinama na. All tires, sabihin natin mga 80% pa yung tire tread nya. Wala siyang malalaking tama sa body like dents or scratches. Minimal lang. Ito, halos mga ganyan lang. Mga normal lang na issues. Okay. Tapos dito sa likod, syempre, subukan natin. Yun. Ayan siya. Ito, lilinisin natin to. Ang gagawin namin dito, mag-interior detailing. Tapos mag-check ng mga pangilalim. Syempre, mag-check ng engine. Pero sa takbo niya, base sa takbo kanina, tinakbo ko na kasi siya kanina, wala tayong major problem sa performance niya. Kailangan lang sabi ng mekaniko, may lilinisin kasi medyo mahina yung hatak niya, pero minor lang daw yon. So ipapacheck natin to. Then ano pa, eto ang windshield niya crack, so papalitan natin yan. Okay, ayan siya. Abangan nyo ito once nalinis na namin to, once naayos na namin yung mga problema nito. Pwede nyo na po ito i-test drive, pwede nyo na po ito ma-visit. Pero if ever meron na sa inyo interested na, Sir Ton, huwag mo nang galawin yan, as is bilhin ko na. So pwede na po kami tawagan.
So if ever interested kayo, tawag na lang po agad kayo sa akin or message kayo dito sa aming Facebook page. Again, this is Isuzu D-Max manual transmission, 2009 model 4x2. Diesel po ito, sobrang tipid niya sa diesel. Sobrang lamig ng aircon, wala kayong problema. So kahit long distance nyo to, wala kayong magiging problema. So tamang-tama to sa mga nagninegosyo, sa palaging maraming dala, at hindi pa mababasa ang dala nyo kasi may cover yung likod niya. So yung cover nun sa likod, more or less mga 10,000 pa ang presyo niyan. So kaya kung pasok to sa'yo or ganito ang hanap mong sasakyan, tawagan nyo agad kami.